This is the captain. Brace for impact. Kalmadong saad ng baritonong tinig sa kalagitnaan ng flight. Nagtataka man, agad na kumilos sa mga crew, kabilang na si Leah. Patuloy sila sa pagpapaalala sa mga pasahero. Bagaman wala silang idea kung anong nangyayari. Ang bawat pasahero kanya-kanyang bulong ng kanilang panalangin. Ang ilang bata na sakay ng eroplano ay umaatungal na ng iyak. At ang bawat isa sa loob nakakaramdam ng takot. Lahat walang nakakaalam kung anong nangyayari. Kaya sa abot ng kanilang makakaya, sinikap ng bawat crew na panatilihing kalmado ang bawat pasahero. Brace for impact. Pag-uulit ang pilot captain. Brace! Brace! Heads down! Stay down! Paalala muli ng mga crew. Ilang segundo ang lumipas, naramdaman na lamang nila ang malakas na impact sa buong eroplano. Pagkatapos, naramdaman nila ang pagpasok ng tubig sa loob. Isang pasahero ang napasigaw sa takot matapos makita ang malawak na katubigan sa labas ng kanyang bintana. Nagkagulo ang mga pasahero sa takot at agad na nagpaunahan nang marinig nila ang anunsyo ng pilot captain na kailangan na nila mag-evacuate. Everyone, grab your life vest. Move forward to the overwing exit now. Sigaw ni Leah. Patuloy na tumataas ang tubig sa loob. Kasabay ng mabilisang pag-evacuate ng mga pasahero. Sandaling oras na lang tuluyan ng lulubog ang eroplano sa ilalim ng dagat. Sa abot ng kanilang makakaya, sinikap ng bawat crew na siguraduhing ligtas ang lahat ng pasahero. Subalit si Leah na dapat ay lalabas na rin sa papalubog na eroplano, nakarinig ng mahinang paghingi ng tulong. Meron pa bang tao dyan? Sigaw niya habang nasa bukana siya ng emergency exit. Dito! Mahinang bulong ng isang may edad na ring babae. Itinaas nito ang kamay. Someone was stuck! Sigaw niya at mabilis na binalikan ang loob ng eroplano. Lakad palangoy na ang ginawa ni Leah upang madaluhan ang naiwang pasahero. Pinanatiling niya ang kalmadong isipan upang mabilis niyang mailigtas ang babae habang patuloy sa pagtaas ng tubig sa loob ng eroplano. Sa kabilang banda naman, agad na hinanap ng mata ni Dominic si Leah sa kumpulan ng mga tao na naka-evacuate na. Leah! Si Leah! Sigaw ng isang crew at tinuro ang emergency exit kung saan dalawang tao ang lumalangoy sa bukana niyon. Shit! Ani Dominic nang makitang walang suot na life vest si Leah. Go! Go ma'am! Go! Sigaw ni Leah at pinilit na mailabas ang babae sa loob ng papalubog na eroplano. Isa sa sinumpaan ni Leah ay ang kaligtasan ng kanilang mga pasahero. At sa oras ng ganitong sakuna, patuloy pa rin yung pinanindigan ni Leah. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip na ibigay ang life vest niya sa matanda. Dahil wala na siyang oras na hanapin ang ibang life vest para dito. At nang eksaktong matagumpay niyang mailabas, ang matanda siya namang pagbaliktad na eroplano. Dulot ng paglubog na naging dahilan ng pagkahulog ng kung anong bagay sa uluhan ni Leah na siyang ikinawala niya ng malay. Sumigaw si Dominic. Leah! Hindi na siya nagdalawang isip na lumangoy pabalik sa lumulubog na eroplano upang isalba ang babae. Sa paglubog ni Leah sa malalim na tubig, tila idinuyan siya pabalik sa isang alaala mula sa nakaraan. Isang alaala na nakalimutan niya na. Isang alaala na malaking parte ng pagkatao niya. Saan po tayo pupunta? Walang kamuwang-muwang na tanong ni Leah mula sa likod ng sasakyan. Mamamasyal tayo. Huwag kang mag-alala. Malapit na rin tayo. Matulog ka pa. Sagot ng babaeng nasa driver's seat. Bagong ngumiti ng makahulugan. Ilang minuto pa ang lumipas at nakatulugan na nga ni Leah ang biyahe. Hanggang sa huminto na lamang ang isang sasakyan sa isang bangin. Bumaba ang babaeng nasa driver's seat
nang makita niya ang pagdating ng isa pang sasakyan sa lugar. Tayong dalawa lamang ang nakakaalam sa planong to. Ipangako mong ibabaon mo ito sa limot kasabay ng pagbaon natin kay Liana sa hukay. Puno ng puot na saad ng babae bago sumakay sa bagong dating na sasakyan. Mula sa pagkakahimbing, naalimpungatan si Lia sa hindi maayos na paggalaw ng sasakyan. Agad na inilibot niya ang paningin at wala siyang ibang makita sa labas kundi isang hindi pamilyar na lugar. Nang gumewang ang sasakyan, napabaling siya sa likod at nakita ang isa pang sasakyan. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita roon ang babaeng kanina lang nasa driver's seat na kinalalagyan ng sasakyan. Hanggang sa maramdaman na lamang niya ang mabilis na pagbulusok ng sasakyan sa kawalan. Hindi! Mommy! Daddy! Sigaw niya hanggang sa tuluyang bumagsak ito sa malamig at malalim na karagatan. Lia! Lia! Wake up! Lia! Desperadong sigaw ni Dominic matapos ilang beses na i-CPR ang dalaga. Lia! Napaubo-ubo si Lia bago napakapit sa kanyang dibdib. Captain! Hinihingal niyang sambit. Mariing napapikit si Dominic at agad niyakap ang dalaga. God! You scared me, Lia. I was scared. Captain, I'm sorry but my head hurts. Mahinang hinaing ni Lia hanggang sa impit na lang siyang napasigaw sa pagkirot ng kanyang ulo. Get her to the ambulance. We need to bring her in the hospital faster. Ani Dominic at agad siyang binuhat para isakay sa stretcher. Sa ikalawang araw ni Lia sa ospital, sa wakas gumising na rin siya. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ng kanyang mga magulang na agad nabunutan ng tinik na makita siyang magising. Sandali pa siyang sinuri ng mga doktor hanggang sa inanunsyo ng maayos at ligtas na siya. Mom, I saw a dream when I was drowning. Kalaunay saad niya matapos ang mahabang katahimikan. What dream, Iha? Takang tanong ng kanyang ina. May takot na nag-angat ng tingin si Lia sa kanyang magulang. Nahulog ako sa malalim na tubig. Malamig na karagatan. I saw a woman. Agad nagpalitan ng tingin ng mga magulang niya. Sa panaginip ko kilala ko siya. Pero ngayon hindi ko na maalala kung sino siya. Iha. Mahinang pang-aalo ng kanyang ina. Mahigpit namang hinawakan ng kanyang ama ang balikat ng kanyang ina bago ito tumikim. Sarah, I think it's time to tell her the truth. Matagal na napatitig si Sarah sa kanyang anak na babae na walang tunog na umiiyak. Muling humigpit ang hawak ni Lia sa kamay ng kanyang ina at nakakaintinding umiti. Meron na siyang idea sa kung anong tinutukoy ng kanyang ama. Kahit noon pa man din, kuryoso na siya kung tunay nga ba siyang anak ng kanyang mga magulang sapagkat wala ni isang baby pictures niya ang makikita sa kanilang tahanan. Ganoon man, hindi magtatanim ng galit si Lia sapagkat tunay siyang mahal ng mga ito. I am sorry, Lia. I'm sorry, Iha. Pero wala naman naging balita noon na mayroong nawawalang bata na kasing edad mo nung panahong yun. At dahil hindi rin kami mabiyayaan ng anak, pinili ka namin kupkupin. I just know that you were a blessing in disguise. Paliwanag ni Sarah. Thank you, Mom. Thank you, Dad. Thank you. Aniya at napahagulhol na lang. Ano man ang maging desisyon mo, Iha, irerespeto namin yun ng mommy mo. Kung magalit ka man sa amin, maintindihan namin. Dahil matagal namin inilihim ang totoo. Kung gusto mong hanapin ang tunay mong mga magulang, hindi ka namin pipigilan. Saad ng kanyang ama, kung kaya't nahinto si Lia sa pag-iyak. No, Dad! I won't leave you. Kayo ang mga magulang ko at mahal ko kayo.
Ilang araw pa ang pinalipas ni Leah bago siya bumalik sa trabaho. Agad siyang nag-report sa kanyang mga head at nang makumbinsi silang maayos na siya at kaya niya na, nabigyan din siya ng go signal para makabalik sa in-flight schedules niya. Kasalukuyan siyang nasa cafe ng airport kasama ang katrabaho nang bigla na lamang siyang sikuhin ang kaibigan niya si Soline. Bakit? Takang tanong niya. Inginuso naman ni Soline ang kabilang lamesa. Nakapag-usap na kayo ni Captain Dominic? Nakapagpasalamat ka na? Isang pag-ilingan naging sagot ni Leah. Aba, magpasalamat ka naman sa kanya. Hindi nga siya nagdalawang isip na sumisid para mailigtas ka kahit delikado. Should I say thank you? Oo, no. Pero, sa tingin ko, it's better to give him something. Ask him for a coffee date or bigyan mo ng sweets or whatever. Insert a little effort. Hindi yung thank you lang. Napairap si Soline at ibinaba ang hawak na iced coffee. I heard that he almost broke his arm while saving you. Nang marinig ang sinabi ni Soline, agad nalipat ang tingin ni Leah sa lamesa kung nasan si Dominic kasama ang ibang kapwa-piloto nito. Napatitig siya rito at agad nag-iwas ng tingin nang bumaling si Dominic sa kanyang gawi. Bako anong isipin nila sa akin kapag ganyan ang ginawa ko? Alam mo namang marami nagkakagusto sa kanya dito. At lalong alam mo namang kalat na meron na siyang fiancé. Girl, kapi lang naman ang sinabi kong ibigay mo, hindi ang sarili mo. Advance mo naman mag-isip. Maraming mata sa paligid, Soline. Tamad siyang binalingan ng kaibigan. Kung ayaw mo sa public eye, edi ibigay mo kapag walang nakakakita. Muling napatitig si Leah sa gawin ni Dominic at malayang pinanood ang binata. Hindi na nakakapagtaka na maraming humahanga dito dahil sa angking itsura nito. Suplado ang dating niya ngunit kapag ngumiti na, para siyang isang malambot na bulak. Iba ang karismang dala niya na mapapalingon ka talaga kahit nakatayo lamang siya. Captain, tawag ni Leah nang makita ang binata sa hallway. Agad niya itong sinabayan sa paglalakad. Well, I just want to say thank you. Thank you for saving me. I'll make sure to buy you a coffee once we landed in Barcelona. Habol niyang saad bago mauna sa paglalakad. Nakangising pinanood ni Dominic ang paglalakad ni Leah. Still feisty. Bulong niya at agad nilakihan ng hakbang para masabayan ang dalaga. Pagdating sa eroplano, nagkanya-kanya na sila upang gawin ang kanilang trabaho. At habang nasa himpapawid ng eroplano, abala rin ang isipan ni Leah. Wala sa isip ni Leah na alamin kung sino ang kanyang tunay na magulang. Dahil hindi naman sila nag-abalang hanapin siya nung nawala siya. Subalit, ginugulo siya ng ala-alang nakita niya noong nalulunod siya. Tila ba tinutulak siyang alamin ang tunay na kwento sa likod ng pangyayaring yun. Kaya naman sa paglapag ng eroplano, isang pa siyang gagawin ni Leah. It took you almost a week to thank me. Pasaring ni Dominic habang namimili sila ng kanilang drinks sa isang cafe resto sa Barcelona. Sinadya ko talagang sa flight trip ako magpapasalamat sa'yo. Matapang niyang sagot bago ibigay ang kanyang order. Marami dong mga mata sa paligid. Baka kapag nakita nilang inilibre kita ng kape, maging headline na ako agad ng balita. Hindi na itago ni Dominic ang kanyang pagtawa sa sinabi ni Leah. Well, I can't blame you with that. Dito na lang tayo. Ani Leah at naunang maupo. Ilang minuto mo lang yung kukunin ko para makapamasyal ka na rin. Sa tingin mo ba, kailangan ko pa mamasyal dito? May himig ng pagyayabang na tanong ni Dominic. You have my whole time. I can even accompany you if you want to tour around. Suhestyon ng lalaki. Dahilan para mapatitig si Leah sa kanya. Anyway,
I just want to say thank you again. I am really grateful to what you did. You are welcome, and I also want to commend you. That was really a heroic act. Matamis na umiti si Leah kay Dominic, kaya napatulala ang binata. Wala pa yun sa ginawa mo. Kundi dahil sa desisyong ginawa mo, baka lahat tayo abo na lang ngayon. Napakatapang at ang galing mo. Hayag ni Leah. At isang mahabang katahimikan ng namayani sa kanilang pagitan. Hindi naman sa chismosa ako, pero kailan ang kasal mo, Captain? Nagkibit-balikat si Dominic sa tanong. Hindi ko alam. Hindi ko pa naisip mag-settle down. I'm still enjoying what I'm doing. Pero mayaman ka naman na. Hindi mo na kailangan magtrabaho pa bilang piloto. Bakit ikaw? Ginagawa mo lang ba ang pagiging flight crew mo dahil trabaho mo ito? Seryosong tanong ni Dominic na agad inilingan ni Leah. I'm doing it because it was my dream. And this is what I love. Exactly. That same goes for me. Masaya ako sa ginagawa ko. Mahal ko ang ginagawa ko. So why would I settle for something that I don't even like? Seryosong saad ni Dominic. Napakurap-kurap si Leah sa huling sinabi ng lalaki. Napukaw nito ang kuryosidad niya, ngunit pilit niyang pinipigilan ng sarili na magtanong. Kaya naman, iniba na lamang niya ang usapan nila hanggang sa magpasya silang dalawa na magkasamang mamasyal. Yun ang naging simula ng kanilang pagiging malapit. Sa sumunod na destinasyon nila, magkasama silang muli na namasyal. It was unexpected connection for Leah, but not for Dominic, because he planned it all along, to get close to Leah. Nasaan si Leah? Tanong ng isang babae na makapasok siya sa loob ng mansyon. Nasa kwarto po, ma'am. Magalang na sagot ng maid, at agad na tinungo ng babae ang ikalawang palapag. Leah, ba't nagkukulong ka rito sa kwarto mo? Miss ko na po kasi sila mommy at daddy. Ani Leah sabay haplos sa kwintas na bigay ng kanyang magulang. Ano yung kwintas? Bigay ng mommy at daddy mo? Kuryosong tanong ng babae. Agad na tumango si Leah at ipinakita ang kwintas. Opo, Tita Elena. Look po, this is our business emblem daw po. The one that I will have once I turn 18. Napataas ang kilay ni Elena sa suot na kwintas ni Leah. Can I touch it? Tanong niya na agad namang tinanguhan ng bata. Subalit imbis na hawakan, mabilis niyong hinablot sa liig ni Leah. Nahigit ni Leah ang kanyang hininga ng magising mula sa isang panaginip. Kilalang kilala niya ang nakaburda sa kwento sa kanyang panaginip. Sikat na sikat yung burda ng isa sa pinakamalaking negosyo sa Pilipinas. Huminga siya ng malalim at agad niyang inabot ang nagre-ring na cellphone at nakitang si Dominic ang tumatawag. Nang makita niya ang oras, dali-dali siyang kumilos upang magbihis dahil isasama siya ng binata sa restaurant na pag-aari ng kaibigan nito. Nakatulog ako. Sorry ah. Agad niyang paghingi ng tawad na makarating sa lobby ng hotel kung saan naghihintay ang binata. Matagal ka ba naghintay? Nakangiti namang umiling si Dominic. Let's go. Maglalakad lang tayo? Kuryoso na tanong ni Leah nang hindi sila pumara ng sasakyan paglabas sa hotel. Di naman ganun kalayo. It's nice to take a walk at night. Napatango na lang si Leah sa pagsang-ayon bago sila magpatuloy sa paglalakad. Ilang minuto lang din ay huminto na sila sa tapat na isang vintage vibe na restaurant. Pinagbuksan siya ng pinto ni Dominic at pinaunang pumasok. Hey bro, I finally met your fiancé. Nakangising saad ng bagong dating na lalaki. Hi. What's your best-selling? Putol ni Dominic na dapat ay tatanggi pa si Leah sa sinabi ng lalaki. Just give us the best. Galak na tumawa ang lalaki, bagong humiti at magtawag ng waitress. I'd love to catch up with you, man. But I think I would only ruin your date. So,
let's just catch up next time and enjoy your food. Napakurap-kurap si Leah kay Dominic. Bago nito ikiniling ang ulo. Eksakto magsasalita na sana siya nang makita niya ang pagtuwid na upo ni Dominic. It was an arranged marriage. Paunang sabi nito, kaya nanlaki ang mga mata ni Leah. I like someone else. Hindi ko lang alam kung gusto niya rin ba ako. Siguro gusto ka rin niya. Imposible namang hindi. Halos lahat nga ng babaeng crew sa airlines may paghanga sa'yo. Para namang nakakapagtaka na hindi ka magugustuhan ng babaeng gusto mo. Patagong napangiti si Dominic dahil sa naging sagot ni Leah. Kasali ka ba sa mga babaeng nagkakagusto sa akin sa airlines? Muling napakurap-kurap si Leah at bigla na lamang sumagi sa isip niya ang larawan ng kwintas sa kanyang panaginip. Mariin niyang tinitigan si Dominic bago ngumiti. Oo naman, pero paghanga lang, I know my boundary. Aniya, at dahan-dahang uminom sa kanyang wine. Nakagat ni Dominic ang pang-ibabang labi habang pinagmamasdan ng babae. What if you were given a chance to cross your boundary? Anong gagawin mo? Aagawin ka. Bulong ni Leah sa isipan. It depends kung may mahihita ba ako o wala. Since we began to become a little casual, can I ask some questions? Tumango naman si Dominic. Go ahead. Bakit hindi mo i-break yung engagement mo kung may iba ka naman palang gusto? Hindi nila ibibigay yung mana ko. Sagot ni Dominic at tumawa. Wala lang naman yun sa akin. Pero sigurado akong hindi ko rin maitutuloy ang pagiging piloto ko kapag ang pamilya ko na ang humarang. How well do you know your fiancé? Maingat na tanong muli ni Leah. Ikiniling ni Dominic ang kanyang ulo at tila nag-iisip pa. Not that much. I just know that she's the Laurel heir. Isang malalim na buntong hininga pasimpleng pinakawalan ni Leah. Mabuti na lang at dumating na rin ang kanilang order na pagkain. Inalis niya ang bumubulong sa kanyang isipan at in-enjoy ang kanilang dinner ni Dominic. Sa sumunod na araw, nagpa siya na lamang si Leah na manatili sa kanyang silid. Inubos niya ang kanyang oras sa pagbabasa ng mga article tungkol sa pamilya Laurel, lalo na sa nag-iisang anak nilang si Liana. At habang tutok siya sa pagbabasa, ay isa-isa namang umalon pabalik ang mga pirasong alaala sa isipan niya. Mga alaala niya nung bata pa siya. What happened? Paano nangyaring siya ang anak niyo? Paano nangyaring napunta ako sa poder na ibang pamilya? Lumuluhang tanong niya habang nakatitig sa family picture ng mga Laurel. Hanggang sa sumagi sa isip niya ang itsura ng huling taong nakita niya bago siya mahulog sa dagat. How dare you? Magbabayad kayo? Bulong niya sabay higpit ng kanyang kamao. Sa pagbalik ni Leah sa Pilipinas, bitbit niya ang isang plano. Isang plano para sa kanyang sarili. Para sa bagay na ninakaw at ginawa nila sa kanya nung bata siya. Subalit, kaakibat ng planong yun ay si Dominic. Si Dominic na magiging daan upang mapagtagumpayan niya ang plano sa pamilyang Laurel. Damn hot! Komento ni Celine nang makita ang suot ni Leah sa isang golden anniversary event ng airlines nila Dominic. Don't you dare try to change. It perfectly fits you. Tignan lang natin kung di ka paligawan ni Captain Lance kapag nakita ka niya ngayon. Napangiti si Leah. Subalit sa isip niya, hindi si Captain Lance ang balak niyang akitin. Tapos ka na ba? Alis na tayo. Hindi ka na maglalagay ng makeup mo? Di na kailangan. Maganda na ako. Sabay kindat ni Leah. At tanging isang mapulang lipstick lang ang inabot niya. This is enough. Sunod-sunod na paglagok ng champagne ang ginawa ni Leah habang nasa itaas ng entablado ang buong pamilya ng Laurel.
ang pamilyang dapat na kinabibilangan niya. Ramdam niya ang pag-usbong ng hinanakit sa kanyang dibdib. Habang nakikita sila nagtatawanan, naikuyom niya ang kanyang palad nang makita ang babaeng umagaw sa kanyang pagkatao, na masayang kasama ang kanyang tunay na magulang. Subalit na makita niya ang pag-angkla ng babae kay Dominic, napataas na lang ang kilay ni Leah. Lalo na nang magtama ang paningin nila ni Dominic sa kabila ng distansyang pagitan nila. Itinaas ni Leah ang hawak na champagne at nakangiti yung nilagok. "Captain!" Nakangiting pagbati ni Leah kay Dominic nang dumaan ito sa kanilang table. "You look stunning tonight. And you look damn hot." Bulong ni Dominic sa kanya na kunwari ay pasimpleng kumuha ng wine. "Don't be like that, Captain. Your fiancé is just around." Saad ni Leah at muling lumagok. "Are you drunk?" Itinuro ni Leah ang sarili bago tumawa. "Me? Drunk? I'm still sober, Captain." "Stop drinking. It's just past 11. Pero lasing ka na." Salubok ang kilay na asik ng lalaki. Matamis na ngumiti si Leah at biglang pumungay ang mga mata. "Are you worried? Concerned?" "Huwag kang ganyan, Captain. Baka mag-level up ang paghanga ko sa'yo." Mariing napatitig si Dominic kay Leah at agad na hinapit ito sa kanyang bewang na may dumaan na waiter. "Bakit bigla ka nalang umiwas sa akin? Simula na makauwi tayo mula sa flights natin." Inilapat ni Leah ang kanyang palad sa matipunong dibdib ni Dominic para bahagyang itulak ang binata. Inawi niya ang kanyang buhok at hinayaang lumantad ang kanyang balat. "Because I don't like any rumors?" Aniya, subalit sinadya yun ni Leah upang hanapin ng binata ang presensya niya. Matapos nila naging malapit sa isa't isa. "Kaya naman, dumistansya ka rin ngayon, Captain. Nariyan lang sa paligid ng fiancé mo." Dagdag niya, ngunit ang totoo parte ito ng pangaakit niya sa binata. "And so, ano ngayon kung nasa paligid siya? Wala naman tayong ginagawang masama. Unless you want us to do something bad." Muling inilapit ng lalaki ang sarili sa dalaga. Nakangising tiningala ni Leah ang binata bago haplusin ang matipunong braso ni Dominic. "Don't tempt me, Captain. Don't. Because you are such a powerful walking temptation." Bulong ni Leah bago lagukin at ubusin ang laman ng kanyang baso. "Excuse me." Aniya, at gumigewang na lumabas ng hall. Pagdating sa loob ng comfort room, umayos siya ng tayo at agad nilapatan ng panibagong layer ang pulang lipstick ng kanyang labi. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin bago ngumisi. Tonight must be the night. Bulong niya sa kanyang sarili at sandali pang nanatili sa loob ng comfort room bago lumabas. The hell? Gulat niyang sikmat na bumungad si Dominic sa kanya sa madilim na hallway. Stop drinking. May diing saad ni Dominic. Oh, ikaw pala, Captain. Ani Leah na tila hindi niya agad nakilala ang binata. Nakikinig ka ba? Lasing ka na masyado. Sabay alali ni Dominic sa braso ni Leah. No, I'm still sober. And stop worrying at me, Captain. Wala tayo sa eroplano, kaya hindi mo na ako kargo. Madilim ang mukha ni Dominic na humarang sa dinaraanan ni Leah. Pagkatapos ay marahan niya itong isinandal sa pader. What's with you, Leah? We're just okay back in our flights. Bakit ang cold mo na? Kitang-kita ni Leah ang pag-igting ng panga ni Dominic, ngunit hindi siya nagpatinag. Ito ang gusto niya. Yung napupukaw niya yung interes ng binata. Move, Captain. I still want to enjoy the party. Aniya, at kunwaring itinulak ang binata. Hindi kita hahayaang makaalis hanggat di mo sinasabi sa akin kung ba't umiiwas ka sa akin. Mariing saad ni Dominic.
bago igiya ang mukha ni Leah paharap sa kanya. Bakit di ka makatingin ng diretso sa akin? You'll regret doing this. Matapang na saad ni Leah, habang diretso ang tingin kay Dominic, at bigla siyang tumingkayad upang dampian ng halik sa labi ang binata. It's because I can't have you. That's why I'm distancing myself. Dahil yung inamin kong paghanga lumalalim na, Captain. Kumbinsidong pag-amin ni Leah bago buong lakas na tumakas sa pagkakakulong sa kanya ng binata. At nang sa wakas ay nakatalikod na siya kay Dominic, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pag-ewang-gewang siyang kunwaring naglakad. At nagsimulang magbilang sa isip niya. Alam niyang hahabulin siya ni Dominic, sapagkat nung una silang nagkasama sa Barcelona, kitang-kita niya na ang paglalaro sa mga mata ng lalaki. Hindi dahil sa tipo siya ng binata, kundi nais lamang nito makuha siya. At yun ang gagamitin niya upang simulan ang kanyang paghihiganti sa babaeng umagaw sa kanyang pagkatao. I'm sorry, darling, but you can't run away anymore. Bulong ni Dominic matapos siyang hapitin sa kanyang bewang. I will make sure that you can't run away from me anymore. Dagdag nito, at agad siyang siniil ng malalim na halik sa labi. Nang makarating sila sa kanyang penthouse, na naroon lang din sa hotel kung saan ginaganap ang party. Ang isang mainit na gabi na pinagsaluhan ni Dominic at Leah na sundan pa ng nasundan. Palihim na nagkikita ang dalawa sa tuwing nasa Pilipinas sila. At kapag nasa flight trip naman sila, masaya silang nagsasama at malaya. Sa last flight trip nila sa Paris, sinadya ni Leah na mag-hire na isang photographer para kunan sila ng litrato. Sa bawat litrato, hindi kita ang kanyang muka, subalit kitang-kita kung gaano sila ka-sweet ni Dominic. Meron pang litrato kung saan nakita silang pumasok sa isang hotel. At lahat ng iyon, ipinadala ni Leah sa fiancé ni Dominic na si Liana Laurel. Those pictures are all real. Walang emosyon na saad ni Dominic na ilatag ni Liana ang lahat ng litrato. Why? Why did you do this? You were cheating on me? Impit na asik ni Liana. Who is this girl? Napakamot sa kanyang sintido si Dominic at naiinip ng umalis. For what, Miss Laurel? You want to know her, so you could make her pay? You want to get rid of her? You want her to stay away from me? Like what you did to all the other girls who hang out with me? I know those moves, Miss Laurel. Napatiimbagang si Liana at nakusot ang ilang larawan. Ginagawa ko lang to para sa'yo. Do you want the press to talk about you? Do you want to disgrace your family by cheating with this cheap girl? Watch your words, Miss Laurel. Huwag na nating lokohin ang sarili natin dito. Alam nating pareho na ikaw lang ang may gusto na engagement na to. At alam din nating pareho na kung di akong pakakasalan mo, hindi mo makukuha ang mana mo. Balik banta ni Liana. Napangisi si Dominic bago umayos na upo. Now. This is getting interesting. A sheep. In wolf's clothing, huh? Alam ko baliktad. Pero kitang-kita na yung ugali mo. I'm warning you, Dominic. Stop flirting around, or I will show this to your parents. Mariing banta ni Liana bago padabog na umalis. Mula sa isang sulok ng cafe nakangising pinanood ni Leah ang paglabas ni Liana habang hindi maipinta ang mukha nito. Kaya naman hindi tinigilan ni Leah ang pagpapadala ng litrato nila ni Dominic ng magkasama. Lalo na yung mga litratong kuhang-kuha ang pagiging sweet nila habang patuloy din ang sikreto nilang relasyon. Remember the woman I told you? Yung babaeng gusto ko. Kalaunay saad ni Dominic sa kawalan habang naroon sila sa penthouse ng binata. Nagtapat na ba siya sa'yo?
Kuryoso namang tanong ni Leah. Matamis na ngumiti si Dominic bago lingunin ang dalaga. Yeah. So, are we done here? Total, nag-confess na yung babaeng gusto mo. Wala na akong karapatan na umaligid sa'yo. May bahid ng pait na saad ni Leah. Lalong lumawak ang matamis ng ngiti ni Dominic. At masuyong dinampian ng halik si Leah at pinaibabawan to. Sino nagsabing tapos na tayo? Ako. Siyempre umamin na siya sa'yo. Alangan namang hindi mo i-pursue gusto mo siya. Bakit kasi hindi mo muna tinanong kung sino siya? Kesa nag-a-assume ka agad ng kung ano-ano. Umirap si Leah at iniwas ang labi niya nang muli siyang halikan ni Dominic. Ba't kailangan ko pa malaman kung sino siya? Obvious naman na wala akong laban sa kanya dahil gusto mo siya. Wala ka talagang laban sa sarili mo. Pabulong na sa ni Dominic at muling humalik kay Leah. Nanlalaki ang mga mata ni Leah nang matanto ang sinabi ng binata. Teka, wag mo sabihin. Malawak nang umiti si Dominic at mariing tinitigan ang magandang mukha ni Leah. Yeah, ikaw ang tinutukoy kong babae nung unang beses tayo mag-usap. Ikaw yung babaeng gusto ko. Simula pa lang nung dumating ka sa airlines. 4 na taon na nakakalipas. Kaya naman nung gabing umamin ka, pinangako kong hindi na kita pakakawalan pa. Gusto mo ako? For real? Gulat pa ring tanong ni Leah. Gustong gusto. And I think I already fell in love with you. Naiwang nakabuka ang bibig ni Leah sa gulat. Kinuha yun ni Dominic na pagkakataon upang halikan siya ng mas malalim. Ngunit sa pagkakataong yun, iba ang atake ng halik ni Dominic. Masuyo yun at marahan. Dahilan upang mapapikit na lang si Leah. Kasabay ng pagkabog ng kanyang puso sa hindi malamang dahilan. Hindi man maamin ni Leah sa kanyang sarili. Ngunit ang puso niya'y unti-unti na ring nahuhulog ng tunay para sa binata. Ayos ka lang ba, anak? Untag ng ina ni Leah habang nasa veranda siya at nakamasid sa malawak nilang bakuran. Halos bumalik na po lahat na alaala ko ng bata ko, Mommy. Pag-amin niya, may natatandaan ka na ba kung sino magulang mo? Mabigat na bumuntong hininga si Leah bago harapin ang ina. Sa tingin ko po alam ko na kung sino ang mga magulang ko. Ngumiti man, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Leah ang pagdaan ng lungkot sa mata ng kanyang ina. Gusto mo ba makilala sila? Gusto mo bang samahan ka namin ng daddy mo para puntahan sila? Kung pwede lang sana natin gawin yun, Mommy. Kaso hindi pwede. Nangunot ang noo ni Sarah at takang tinignan ng anak. Bakit hindi pwede? Dahil meron silang kinikilalang anak. Walang anak ang nawala sa kanila. May taong namumuhay sa katauhan ko bilang anak nila. Nahigit ni Sarah ang kanyang hininga at di makapaniwala sa sinabi ng anak niyang si Leah. Paano yun nangyari? Di ko rin po alam, Mommy. Hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari ang bagay na to. Hindi ba't sinabi mong nasa loob ka ng kotse na nahulog ka sa dagat? Iyon ang nakita mo sa panaginip mo, sa alaala mo, hindi ba? Natandaan mo na ba kung paano ka nakalabas ng kotse ngayon? Dahil na matagpuan ka ng daddy mo ay halos nasa dalampasigan ka na. Dagdag nito at agad nilingon ni Leah ang malawak na karagatang hindi nalalayo sa kanilang tahanan. Kung pinlano akong patayin nun, hindi kaya meron nakakaalam sa plano na tumulong sa akin para makaligtas? Naguguluhang tanong ni Leah. Kapwa, natahimik ang mag-ina habang pinipilit ni Leah ang sariling alalahanin. Kung paano ba siya nakalabas sa nahulog na kotse sa karagatan? Subalit ang tanging lumilitaw sa kanyang isipan ay ang huling imahe ng taong nakita niya. At yun ay walang iba kundi ang Tita Elena na kanyang tinatawag sa kanyang panaginip. Kaya naman, sa sumunod na araw, agad na nagpadala na isang sulat si Leah kay Elena. Isang sulat na tanging 2 salita lang ang laman.
I'm alive. Alberto! Galit na asik ni Elena nang sagutin ng kanyang driver ang tawag. Someone sent me an anonymous message. Anong laman ng mensahe? Kalmado namang tanong ni Alberto. Sinilip ni Elena ang labas bago bumulong. I'm alive. Yan lang ang nakasulat, Alberto. At siyang agad na pumasok sa isip ko. Tila ba hindi nagulat si Alberto sa kanyang narinig? Sinong siya? Maang-maangan nitong tanong. Mariing napapikit si Elena bago pumasok sa kanyang sariling silid. Alam mo kung sinong tinutukoy ko, Alberto. Akala ko ba ibabaon na natin sa hukay ang bagay na yan? Paano siya mabubuhay gayong inilak mo ang pinto ng kotse? Baka napapraning ka lang, Elena. Naningkit ang mata ni Elena bago ikiniyom ang kanyang palad. Investigate this, Alberto. Hindi pwedeng maungkat ang nakaraang yan. Isipin mo na lang. Kung ano mawawala sa anak ko? Anak natin, Elena. Pagtatama ni Alberto bago patayin ang tawag. Si Alberto at Elena nagkaroon ng tagong relasyon habang kasal si Elena sa ibang lalaki. Alam ni Elena na ang bunga ng kanilang tagong relasyon ay hindi matatanggap ng kanyang magulang. At nang malaman nilang hindi na siya mabubuntis, tuluyan ang ipinasa ang lahat ng mana kay Liana, ang nag-iisang unikaihan ng kanyang kuya. Kaya naman sa galit, isang masamang plano ang ginawa niya upang maipalit lamang ang anak niya sa katauhan ni Liana na nag-iisang tagapagmana ng mga Laurel. Subalit ang hindi alam ni Elena, si Alberto pala ang dahilan kung ba't buhay pa ang tunay na tagapagmana. I can't think of any gift for you. Saad ni Lia sa kawalan, habang naroon sila sa penthouse ni Dominic. Birthday mo na sa susunod na araw? You were enough to be a gift. Saad naman ni Dominic na kumindat pa sa kanya. Napaiwas ng tingin si Lia nang maramdaman niya ang pagkabog ng kanyang dibdib. Alam niyang kapag nagtagal pa ang pagsasama nila ni Dominic, tuluyan na siyang malulunod sa pag-ibig nito. At hindi yun gusto ni Lia, sapagkat ang habol lamang niya kay Dominic gamitin ito bilang paghihiganti kay Liana. Kaya naman, agad niyang kinastigo ang sarili. Nabilisan ang plano upang matapos na ugnayan nila ni Dominic. They'll be throwing a birthday party for me. Please come. I need you there to keep me sane. Mapungay ang mata na hayag ni Dominic. Baliw ka ba? Nandun ang fiancé mo. Gusto mo ba akong patayin ng babaeng yon dahil sa selos niya? Galak namang tumawa si Dominic bago nito ilapag sa harap ni Lia ang nilutong pagkain. I'm planning to end our engagement. Gulat na nagangat ng tingin si Lia sa binata. Kailan? Sa mismong party o baka after party? Paano ang pamilya mo? I mean, they'll get mad. Paano mo na makukuha ang mana mo? Paano na yung pagpipiloto mo? Sunod-sunod na tanong ni Lia dahil totoo nag-aalala siya para sa mga bagay na yon. Nagkibit balikat si Dominic bago ngumiti. I don't know. Huwag ka mag-alala, may sapat naman akong pera at mga investments. Mabubuhay pa rin kita at ang buong pamilya natin kung gugustuhin mong bumuo tayo ng pamilya. No way! Sikmat ni Lia sa kanyang isipan. Agad siyang nilamon ng konsensya. Lalo na at alam niya kung gaano kamahal ni Dominic ang pagiging piloto. Don't! Pigil ni Lia sa kanya. Anong don't? Ayaw mo i-cancel ko ang engagement namin? Gusto mo bang ganito na lang tayo palagi? Hindi ka ba napapagod na patago tayo nagkikita at nagsasama? Muling napaiwas ng tingin si Lia. Walang problema sa kanya kung patago silang nagkikita at nagsasama. Dahil plano lang naman to para sa kanya. That's not what I meant. Iniisip lang kita. Ayoko mawala ang pangarap mo ng dahil sa akin. Pero ikaw na ang pangarap ko ngayon, Lia. I'm serious with you. Kung meron man ako nakikitang pakakasalan ko, ikaw yon at hindi ibang babae. Dominic,
Wala akong pakialam kung mawala sa akin ang lahat. Wag lang ikaw, Leah. Nahigit ni Leah ang sariling hininga sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung ano ang kanyang isasagot. Natatakot siya sa oras na ibuka niya ang bibig upang magsalita ay isang pag-amin na magawa niya. Pag-aming napapasok na ng binata ang puso niya o pag-aming ginagamit lamang niya ito. Subalit, agad ding bumalik sa isip ni Leah ang kanyang plano matapos niya makaharap si Liana sa birthday party ni Dominic. Mariin at matagal ang pagkakatitig nila sa isa't isa na tila ba sa ganong paraan nag-uusap sila. Ngunit tahing gulat ni Leah nang bigla na lamang siyang buhusan ng champagne ni Liana sa muka. Kung gaanong nagulat si Leah, di hamak na mas nagulat ang lahat ng bisita matapos makita ang ginawang pagbawi niya. What the? Sikmat ni Liana at agad sinamaan ng tingin si Leah. I give back what I get. If you're kind, then I'll be kinder. But if you're rude, then I'll be much ruder to you. The audacity! You think I don't know you? Yes, but I do know. You. The real you. Agad na nangunot ang noon ni Liana sa narinig. What the hell are you talking about? Next time, you better know who's your enemy first before battling with them. Nakakahiya kasing magmukhang tanga. Pasaring ni Leah at muling umisi na nakakaloko. Hindi ba't mas mabuti na magmukhang tanga kaysa maging malandi? Di ko alam. Hindi naman kasi ako tanga at lalong hindi ako malandi. What's happening here? Salubong ang kiling na tanong ni Dominic sa dalawa, ngunit walang pumansin sa kanya. Hindi ako nakikipagbiruan. I'm giving you a warning. Whatever you have with my fiancé, you better end it. Mariing saad ni Liana. Tumaas ang kilay ni Leah bago marahang hinaplos ang kanyang daliri sa mukha ni Liana. You're beautiful, but dumb. Know this, imposter. I am the real fiancé. Aniya, at taas noong umalis sa party. Leah, don't you dare try to follow her, Dominic, or you'll regret it. Nagbabantang saad ni Liana. Mabigat na napabuga ng hangin si Dominic bago lumapit kay Liana. I already regretted that I allowed this crazy engagement with you. Pigil ang luhang pinanood ni Liana ang pagsunod ni Dominic kay Leah. Sunod-sunod na nagbulungan ng mga bisita na walang kaalam-alam ang kanilang pamilya na naroon sa loob ng bahay. Napasipol na lamang si Sulin. Nakatingkati na ang dilang magtanong sa kanyang kaibigan. At sa sumunod ng araw, naging laman ng usapan si Leah sa loob ng kanilang airlines, subalit wala siyang pakialam. I knew it, kaya pala palagi silang nasa isang flight schedule dahil meron na silang relasyon. Komento na isang flight crew habang nasa malayong hallway sila. Hindi na nahiya si Leah, no? Akala ko pa naman, disente siyang babae. I bet si Leah ang umakit kay Captain o baka naman ipinilit ni Leah ang sarili niya kay Captain. Gosh, ay! Gulat nilang tili nang biglang kumalabog ang exit door na malapit sa hallway kung nasan sila. Ako nagpumilit ng sarili ko kay Leah. At mas disente pa siyang babae kesa sa iba na walang alam gawin kundi magchismisan tungkol sa buhay ng ibang tao. And you better know what to do if you still want to continue working here. Saad ni Dominic at nagmarcha palayo. Subalit hindi natapos doon ang usap-usapan tungkol kay Leah. At kahit anong gawin ni Dominic, hindi niya mapipigilan ang bibig ng taong mapanghusga. At kahit anong gawin, hindi niya mapipigilang si Leah ang tirahin nila. Dahil kadalasan, sa ganitong isyu palaging babae ang tinitira at lubos na hinuhusgahan. Inggit lang sila. Ganyan ang gawain ng tao kapag yung bagay o gusto nila, hindi nila nakukuha. Walang pakialam na saad ni Leah habang naroon sila sa cafe malapit sa airport. Lalo pa sila magkagalit ngayon. Matapos aminin ni Captain Dominic na siya yung naghabol sa'yo, girl. Haba ng buhok mo. Komento ni Sulin na tumawa. Di naman niya kailangan gawin yan. Isa pa, hindi naman ako
Obligadong linisin ang pangalan ko sa mga taong wala namang ambag sa buhay ko. Mahihiya din naman ngayon pagdating ng araw. Tumatango-tango si Celine. Bago, paningkita ng mata ang kaibigan. So, paano? Kailan nga ito nagsimula? Care to share? Kung paano man napaibig ang isang Dominic Cordoves? Para naman ma-apply ko kay Captain Lance? Iiling-iling na tumawa si Leah bago siya makatanggap na isang mensahe mula sa kanyang chief purser. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan bago tamad na tumayo at tumungo sa airport. Dahil naroon din located ang office ng kanilang airlines. At hindi na nagtaka si Leah nang ipatawag siya sa conference room. Alam agad niya kung saan tungkol ang pag-uusapan. Handa na siya para sa kanyang disciplinary action or punishment. Subalit hindi pa man din nagsisimula ang pagdinig ay marahas na bumukas ang pinto ng silid at iniluwa niyon ang pinakadominanteng lalaking nakilala ni Leah sa tanang buhay niya. Captain Cordoves. Nanginginig ang tinig na tawag ng isang panel. Who dare to call this conference without chief pilot? Who dare to call this conference without noticing me? The head of this board? Hindi naman si Leah ang tinatanong, subalit maging siya napalunok sa takot. Dahil sa diin ng bawat salita ni Dominic. Napakadilim at seryoso na mukha nito. Nawala ni isang emosyon na mababakas doon. Ngunit sa kabila ng mabigat na sitwasyon, nagawa pa rin ni Leah magangat ang tingin at malayang tinitigan si Dominic. Hinayaan niya ang kanyang sarili. Natitigan ito sapagkat maaaring ito na huling beses. Natititig siya sa mukha ng gwapong binata. Dahil hindi niya na kaya. Hindi niya na kayang gamitin po si Dominic sa kanyang plano. What's your case? Why she was called here? Is it because of those rumors that she is my woman? Bakit siya lang pinatawag niyo kung yun ang kaso? You are all being biased here. Who even dared to come up with this idea of calling her for hearing? Tell me. Sikmat nito at halos mapalundag sa takot. Lahat ng tao doon. Captain, it's okay. Let's proceed to... Mahinang tawag ni Leah. Ngunit agad siyang pinutol ni Dominic. No. No one dares to question my woman. She is not a mistress. Nor my other woman. She is my real and only woman. Hayag nito ng buong pagmamalaki. Prepare yourselves because I won't let this slide. Tsaka ito naglakad palabas ng silid habang hawak ang kamay ni Leah. Hindi na iwasan ni Leah na titigan na magkahawak nilang kamay ni Dominic. Tuluyan nang inilipad sa himpapawid ang isip ni Leah dahil nagtatalo na ang kanyang isip at puso. Nasasaktan siya sapagkat natatakot siyang madismaya si Dominic kapag nalaman niyang ginamit lamang siya para sa plano. Nasasaktan siya sapagkat alam niyang mahal niya rin naman ang binata. At upang isalba si Dominic mula sa galit ng pamilya nito, gusto niyang sabihin ang totoo. Kailangan niya nang tapusin ang anumang sinimulan niya. I have to confess something, Dominic. Matapang na saad ni Leah na makarating sila sa penthouse. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Dominic bago ito lumuhod sa harap ni Leah na ngayon nakaupo sa sofa. Confess whatever you want to confess. Just don't tell me to leave you because it won't happen. Ginamit lang kita, Dominic. Ginamit lang kita para saktan si Liana. Ano man ang ginawa sa'yo ni Liana? Para maisip mong gumanti, wala akong pakalam. At kung ginamit mo lang ako para makaganti sa kanya, then continue to use me. Just use me. I don't care. Gulat na binalingan ni Leah ang binata sa kanyang harap. Narinig mo ba ang sarili mo, Dominic? Hindi pa malinaw ang sinabi ko, ginamit lang kita. And so, it's very clear to me, Leah. I understood every word you said. But still, I don't care. Continue to use me. Dominic. Sambit ni Leah at sunod-sunod na pumatak ang luha niya. Just use me, Leah. If using me means you'll stay beside me, then use me. I'm willing to be used by you. Just so you could stay with me.
Mawawala sa iyo ang pangarap ko kapag tinuloy natin to. No, mas mawawala ang pangarap ko kapag tinapos natin to. I told you, Leah, I don't care if I lose everything. Wag lang ikaw. Mawala na lahat, wag lang ikaw. Dahil ikaw ang pinakapangarap ko. Natutok ni Leah ang bibig at doon impit na umiyak. Dominic. Kahit sabihin mo ginamit mo lang ako, ramdam ko at alam kong minahal mo pa rin ako, Leah. Dahil kung di mo ako mahal, kung wala kang pakialam sa akin, hindi mo iisipin ang kapakanan ko at ang mga mawawala sa akin. I only have my eyes in planes, flights, and being a pilot. But when you came in the airlines, you instantly caught my eyes. From then, I started to have my eyes only for you. Wala akong pakialam kung ginagamit mo lang ako para saktan si Liana o kung ano. Wala akong pakialam kung magalit sa akin ng pamilya ko at mawalan ako ng mana. As long as you're here with me, then I can live. Patuloy sa pagluhas si Leah at pag-iling. Di ka pwedeng madamay sa bagay na to, Dominic. No matter what it is, as long as it involves you, then I willingly involve myself. May paninindigang saad ng lalaki bago hawakan ang mukha ni Leah. Don't leave me, Leah. No, I won't let you leave me. Dagdag niya at masuyong siniil ng mapagmahal na halik ang babae. Kusa na lang bumigay si Leah sapagkat natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nasa bisig ni Dominic. Mariin niyang pinikit ang mga mata at lalo pang isiniksik ang sarili sa binata. Si Dominic naman kanina pa hinahaplos ang buhok ni Leah. Hindi ito natulog o pumikit man lang. Bagkus matyaga niyang tinitigan ang mukha ng babae. I figured everything when I was drowning after that forced landing in the ocean. Paunang saad ni Leah. Paunti-unting bumabalik ang alaala ko nung bata ako. Dahilan para matrace ko kung sino yung tao nasa panaginip ko. Dinala ko ng mga alaalang yun sa pamilya Lauren. Anong ugnayan ang meron ka sa pamilya Lauren? Kuryoso ngunit marahang tanong ni Dominic. Humugot ng malalim na hininga si Leah bago magangat ng tingin. I am their real daughter. Pagsiwalat niya. Sa katotohanan na gumulat sa binata. Ako ang tunay na anak nila. Ako ang tunay na Liana. Ako ang tunay na tagapagmana. Kung ganun, sino ang Liana sa tahanan ng mga Lauren? At paano naging si Liana ang anak at tagapagmana ng mga Lauren? Naguguluhang tanong ni Dominic. Yan din ang tanong ko. Kahit bumalik na yung mga alaala ko, meron pa rin kulang na impormasyon. Hindi ko pa rin malaman kung paano ako nakaligtas mula sa pagkakahulog sa dagat. Paano ako napadpad sa dalampasigan kung saan napulot ako nila mommy? At kung paano hindi man lang nila namalayang ibang tao yung nasa poder nila. Agad na hinapit ni Dominic na mahigpit na yakap si Leah. You're not alone on this matter anymore, Leah. I will help you. I don't care about what I will lose. As long as we can take your revenge, then I'm on it. Di ko naman kailangan ng kayamanan, Dominic. Gusto ko lang pagbayarin ang sino mang sumira sa buhay ko. Ang sino mang nagtangka sa buhay ko. May diing saad ni Leah, habang ang mga kamao niya'y unti-unting kumukuyong. Sa sumunod na linggo, tuluyan ang humupa ang issue. May mga bulungan pa rin subalit tahimik na lang. Wala ring nagawa ang Board of Heads. Dahil wala namang nalabag si Leah na anumang ground rules na airlines. Personal naman na bagay ang issue kung kaya't pinalampas nila ito. Kakaupo lamang ni Leah at Sulin sa kalapit na cafe ng airport nang bigla na lang lumitaw si Liana sa kanilang harapan. Galit na galit ang mukha nito habang nakakuyom ang kamao. You really is a thick-faced bitch, huh? Anito kay Leah. Excuse me. Let her, Sulin. Pigil ni Leah sa kaibigan. Anong kailangan mo? Tamad niyang tanong kay Liana. I need you to stop flirting with my fiancé. Porque hindi ka naturuan ng leksyon nung una, akala mo ligtas ka na? You're wrong. This will be our last warning.
Kung di mo pa rin titigilan si Dominic, sisiguraduhin ko sa panaginip ka nalang makakalipad. Himutok ni Liana. At agad sana aabutin ang order na juice ni Celine, subalit naunahan siyang sabuyan ni Lia. What the hell? Taas noong tumayo si Lia sa harap ni Liana. Agad bumaba ang kanyang tingin sa suot na kwintas ng kaharap. Napatiimbagang siya at agad kinalma ang sarili. Gawin mo kung anong gusto mong gawin. Hindi ako natatakot. Pero sinasabi ko na sa'yo, ikaw dapat ang matakot sa kung anong kaya kong gawin. At sino ka sa tingin mo para katakutan ko? Napangisi ng malawak si Lia. Ako lang naman ang taong hindi mo dapat kinakalaban. Sino ka ba? Ba't mo inaagaw ang fiancé ko? Ang kaninang ngisi ni Lia napalitan ngayon na isang malawak na ngiti. Pinapali ko lang kung anong ginawa sa akin. I don't remember stealing something from you. Baliw ka lang talaga siguro. Isang galak na pagtawa ang pinakawalan ni Lia bago muling ituon ang atensyon sa harap. Huwag ka mag-alala. Hindi na rin to magtatagal. Malalaman mo rin kung ba't ko to ginagawa. Kaya ako sa'yo. Lubusin mo na ang natitirang araw mo bilang si Liana Laurel. Dahil baka sa susunod na araw, magulat ka na lang. Bumalik na ang tunay na may-ari ng pag-aari mo. Naiwang nakatulala si Liana sa cafe. Dahil sa huling sinabi ni Lia, hindi niya makuha ang punto nito hanggang sa isang bagay ang pumasok sa isip niya. Agad na nanghina ang kanyang tuhod at sa nanginginig na kamay, mabilis niyang tinawagan si Elena. The result came out today. Balita ni Dominic nang dumating si Lia sa penthouse. Mas gusto kong malaman kung kumusta naging pag-uusap niya ng magulang mo. May pag-aalalang tanong ni Lia sa nobyo. It went well? Paano well? Pwede mo pa i-detalye? Siyempre nagalit sila. At gaya na inaasahan ko, hindi nila ibibigay mana ko. Pero ayos lang, importante hindi nila inalis ang lisensya ko sa pagiging piloto. I'm sorry. Ani Lia. Wala kang kasalanan. Isa pa, mas tamang babae nga napili ko mahalin kaysa sa babaeng pinili nila para sa akin. Hindi lang sa peke siya, kundi tinatago pa siyang sama na ugali. And who knows? Baka magbago rin ang isip nila kapag napatunayan natin ikaw ang totoong Liana Laurel. Will they only like me for being an heir? Maybe. Sometimes, that's how wealthy family works. But when they get to know you, I'm sure they'll start to like you genuinely. Paninigurado ni Dominic at agad inabot ang labi ni Lia. I'm so addicted kissing you. Komento niya bago sunod-sunod na halikan ng babae. Nang magkaroon ng libreng araw si Lia, agad siya umuwi sa bahay ng kanyang magulang. Sa pagsapit ng hapon, naisipan niyang maglakad-lakad sa dalampasigan upang tanawin ang dagat. Malayo-layo na rin ang nalakad niya nang maisipan niyang huminto sa isang punong naroon. Nakatanaw lamang siya sa malawak na karagatan na maramdaman niya ang pagdating ng isang presensya. Sino ka? May pangambang tanong niya sa lalaking may edad na rin. May aaminin ako sa'yo tungkol sa pagkatao mo. Saad ng lalaki na hindi man nang pinansin ang kanyang tanong. I don't easily trust people. Who are you? Who sent you? Kailangan kita makausap. Kahit saan. Kahit sa bahay niyo pa kung yun ay kapapanatag mo. Seryosong suhestyon ito. Fine. Lead the way. Diretso lang. Pagpayag ni Lia at agad naman nagsimulang maglakad ang lalaki. Now speak. Anito, nang naroon na sila sa bakuran. Ako si Alberto. Dating kasintahan ni Elena Laurel. Tama ang anumang iniisip mo. Si Elena may pakana ng lahat ng to. Ikaw ba ang tumulong sa akin nung nahulog ako sa dagat? Agad namang tumango si Alberto sa tanong ni Lia. Bakit? Ba't mo ako tinulungan? Kung dati kang kasintahan ni Elena. Dahil hindi ko kaya. Hindi ko kayang hayaan siyang maging mamamatay tao. Hindi ko rin kayang hayaan kang mamatay gayong wala ka namang kasalanan sa kanya. Sabihin mo sa akin lahat. All the informations I need. The reason. And why Elena did that to me. Tell me everything. Puno ng pakiusap na sabi ni Lia.
Humugot ng malalim na hininga si Alberto bago isiniwalat ang katotohanan mula sa kung paanong dumating si Elena sa kanyang plano hanggang sa araw ng pagkahulog ni Lia sa bangin. Pinalabas na Elena na nadawit sila sa isang malaking aksidente kung saan ay malaking danyos ang inabot mo. Kinuntsaba niya ang doktor na ospital upang palabasin na damage ang mukha mo at kailangang ayusin. Sa pagretoke sa'yo at hindi na nagtanong pa ang magulang mo dahil importante sa kanila buhay ka. Pero ang totoo, ang batang ipinalit ni Elena sa pagkatao mo ay ang anak naming dalawa. Ginawa niya yun dahil sa inggit. Nagawa niya yun dahil hindi niya kaya maitsipwera ang anak niya. Anak namin. Lalo na't wala ito makukuhang mana sa pamilya dahil isa siyang bastarda. Ang Liana Laurel na ipinakilala sa mga tao hindi totoo. Dahil ikaw ang totoong Liana Laurel, ang nag-iisang anak at tagapagmana. Hindi imbitado si Lia subalit sa tulong ni Dominic, nagawa niyang makapasok sa anniversary celebration ng mag-asawang Laurel. At yun, ang pinakamagandang pagkakataon para isiwalat ang katotohanang ibinaon sa kailaliman ng karagatan. Suot ang kanyang black backless long dress. Tinahak ni Lia ang entablado kung nasa naroon ang buong pamilya Laurel. Nagkaroon ng mabilis na bulungan dahil sa pag-eksena niya. Who the hell are you? And what are you doing? Ba't nakikisama ka? Family lang ito. I'm a huge part of this family, Tita Elena. Tunog sarkastikong sagot ni Lia, kaya namutla ang babae. Who are you, Iha? Malambing na tanong ni Mrs. Laurel. Matamis na ngumiti si Lia, ngunit hindi yun umabot sa kanyang mata. Someone who's very important to you, ma'am. Mabilis na hinakbang ni Elena ang pagitan nila ni Lia para hawakan to sa braso. Whatever you are trying to pull off, you better not to do it. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang nang may pagkukusa bago kita ipakaladkad sa mga gwardya. Scared that your dirty little secrets will finally come out? Sabay ngisi ni Lia bago tabigin ang kamay ni Elena. Sa gabing to, sisiguraduhin ko mas malalim pa sa karagatan ang babagsakan mo. Wala ka talagang hiya, no? Inagaw mo na nga ang fiancé ko. Balak mo pa sirain ang celebration ng magulang ko? Sino magulang ang pinagtatanggol mo? Sila ba? Tukoy niya sa mag-asawang Laurel. O siya? Tukoy niya kay Elena na putlang-putla na. What are you talking about, Iha? And what drama is this? Kung ikaw nga ang babaeng umagaw kay Dominic, then have him. Huwag ka nang gumawa na iskandalo dito. Mapaklang natawa si Lia bago sumimsim sa kanyang champagne. To make things clear, wala akong inagaw. Hindi ko inagaw si Dominic. Actually, I only retracted what's mine. At di pa ako tapos sa pagbawi ng dapat na pag-aari ko. And that includes my parents, my wealth, and my identity. Mas lalong lumakas ang bulong-bulungan dahil sa naging hayag ni Lia. Tuluyan na naguluhan ang mag-asawang Laurel. Habang sina Liana at Elena halos himatayin sa kaba. Kaya naman walang pasabi ng hinila ni Elena ang buhok ni Lia at pilit itong kinaladkad. Subalit ng laban si Lia. Sa isang malakas pagkabig sa braso ni Elena, tuluyan itong bumagsak sa lupa. Hindi lang yun ang ginawa ni Lia dahil na makita niya ang bote ng wine sa pinakamalapit na table. Dali-dali niya yung kinuha at ibinuhos kay Elena bago sinunod si Liana. Stop it! You're ruining our party! Galit na sigaw ni Mr. Laurel. Well, they ruined my life! Our lives! Galit na sigaw ni Lia. Kahit lumaki ako ng maayos sa poder ng kinilala kong magulang, sinira pa rin nila yung buhay ko. Ang buhay natin! Dahil tinangka nila kong patayin. Siwalat ni Lia at agad sinenyas na si Dominic, ang in-charge sa audio na i-play ang confession ni Alberto. This is the DNA result. Aniya at binigay sa mag-asawang Laurel ang kapirasong papel. That's not true. She's a witch who's just lying. Sigaw ni Liana. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Liana mula kay Lia. Manahimik kang impostor ka. Ako ang tunay na anak. Hinablot niya ang kwintas na dapat sa kanya.
Pagkatapos humarap siya sa mga bisita. Ako ang tunay na Laurel. Ako ang tunay na tagapagmana. Sa mismong gabi ng selebrasyon, agad na ipinadampot ng mag-asawang Laurel sina Elena at ang impostor na Liana. Habang si Alberto naman nasa kulungan, sapagkat kusa na itong sumuko. Agad ding humingi ng tawad ang mag-asawang Laurel kay Lia dahil sa mahabang panahon na nagpaloko sila. Maging ang pamilya ni Dominic ay tahimik lang sa gilid dahil hindi sila agad naniwala sa kanilang anak. Subalit, walang naging kibo si Lia, lalo na't hindi niya kailangan ang yaman ng magulang niya. Ang gusto lamang niya, mapanagot ang taong nagtangka sa buhay niya. At ang masakit doon, kapamilya pa niya ang may gawa. Umuwi na tayo, Dominic. Gusto ko magpahinga. We'll go ahead. Paalam ni Dominic at masuyong inalalayan si Lia. Mag-iingat kayo. Bilin na magulang ni Dominic, habang ang mag-asawang Lauren ay malamlam lamang na nakatitig sa anak nila. Pagpasok nila ng sasakyan, agad na bumuhos ang luha ni Lia sa halo-halong emosyon hanggang sa makatulugan na lamang niya ang pag-iyak. Kinabukasan naman, kinagisingan niya ang paghalukay sa kanyang tiyan. Agad siyang tumungo sa banyo at doon dumuwal ng dumuwal. Nang daluhan naman siya ni Dominic, isang pregnancy test agad ang dala nito. Ano ba? Ba't yan ang binibigay mo? Tubig ang kailangan ko. Supladang asik ni Lia. Take a test and I will get you water. Masuyong saad ni Dominic. Sinamaan ng tingin ni Lia ang binata bago tumayo. Masama lang ang timpla ng tiyan ko. Dahil sa nainom ko kagabi. Wala to. Hindi na ituloy ni Lia ang sasabihin nang muli siyang maduwal. I keep track with your period, Lia. Alam kong hindi ka pa dinadatan sa buong ito. Come on, take a test. I could already feel it. Excited na hayag ni Dominic. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Lia bago padabog na kunin ang piti kay Dominic. At nang makita ang resulta, ay parang ulan na bumuhos ang kanyang luha. Agad na napatakbo si Dominic sa kanya at masuyong niyakap, bago siya samahan sa pag-iyak dulot ng saya. Hindi lang matagumpay na paghihiganti ang natanggap ni Lia, may bonus pang biyaya. Hindi niya inaasahan subalit masayang masaya siya sa munting biyaya sa kanila ni Dominic. Habang si Dominic naman hindi nagpatumpik-tumpik pa at agad inanunsyo ang kanyang pagpapakasal kay Lia sa kanyang pamilya. At wala na ngang tumutol pa dahil kahit may tumutol, hindi magpapatibag si Dominic na pakasalan ng babaeng nilalamon ng puso niya. Daddy, I want a plane too. Masayang sabi ni Luke nang makakita ito ng eroplano sa TV. Ilan ang gusto mo? Agad na sagot ni Dominic sa anak. This! Anito at ipinakita ang 3 daliri. Okay, I'll buy it for you tomorrow. Sabay kindat ni Dominic sa anak. Yehey! That's why I like you more, Daddy! Mula naman sa kusina na pailing na lang si Lia. Noong nakaraan lang, nagtalo silang mag-asawa. Dahil ilang piraso ng mamahaling laruan, ang inuwing pasalubong ni Dominic sa anak niya. Ayaw ni Lia na palaking spoiled ang bata. Pero kabaliktaran naman yun pagdating kay Dominic. Kaya naman ang sumapit ang kinabukasan, napasapo na lamang si Lia ng kanyang noon nang makita ang biniling 3 eroplano ni Dominic para sa anak. 3 literal na eroplano. Damn you, Dominic Cordoves! Malutong na mura ni Lia na makita ang 3 eroplano na nakapangalan sa kanilang anak. I love you more, Lia Cordoves. The plane is all ours. Baka gusto mo umakyat at sumaglit sa first class para gumawa ng kapatid ni Luke. Promise, mabilis lang tayo. Isang hampas ang natanggap ni Dominic matapos ang kanyang kapilyuhan. Subalit sa huli, bumigay din si Lia, kung kaya't mabilis silang tumakas papunta sa first class at iniwan muna ang anak kay Sulin na kanilang flight crew. At sa loob ng eroplanong tahimik na, tinatahak ang malawak na himpapawid. Tahimik ding nagsasalo si Lia at Dominic sa kanilang tunay na pag-ibig para sa isa't isa. Sa huli, nagawa rin buksan ni Lia ang kanyang puso para sa kanyang tunay na magulang. Binigyan sila ng pagkakataon na makabawi sa kanya
at sa mga taong hindi sila nagkasama. Buong puso rin siyang tinanggap ng pamilya ni Dominic, hindi dahil sa tagapagmana siya, kundi dahil nakita nila kung gaano niya kamahal ang asawa. At kagaya ng eroplanong patuloy na tinatahak ang malawak na himpapawid-lula ng bawat pasahero, patuloy ding tatahakin ni Nalia at Dominic ang buhay. Bit-bit ang tunay nilang pag-ibig para sa isa't isa at pangarap para sa binuo nilang pamilya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Hazel Dato, Abigail Parocha, Genevieve Alonso, Abigail Tagpeo, Cecil Raquel, Nasra Ismael, Lynn Gutierrez, Anita Aquino, Elsa Galamgam, Iris Ballesteros, Raquel Rafosala, Jane Behasa, Presbyteros Rose, Jane Vidal, at Teresita Gragasin. Maraming salamat po sa inyong lahat.